Ipapakita sa atin ang masalimuot na backstory ni Sun Wukong, kung saan makikita natin ang kanyang pag-akyat sa titulong Great Sage, equal to Heaven. Sa kanyang landas, tumpok-tumpok na mga patay na Diyos ang kanyang pinabagsak, at tila ang kanilang mga bangkay ang nagsilbing trono na kanyang inuupuan. Ngunit hindi lang iyon ang kwento, dahil malalaman din natin na minsan si Prometheus ang namahala sa mundo ng mga tao, at dito niya nahanap ang kanyang pagkakakilanlan at pagmamahal sa sangkatauhan. Sa kanyang matinding laban, ipagsisigawan niya ang pagmamahal sa sangkatauhan, at hindi niya alintana ang mga panganib, dahil ang bawat hakbang niya ay may layuning protektahan ang mga tao. Isang epikong bakbakan ang ating matutunghayan, puno ng matinding aksyon at damdamin. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, The Apocalypse of the Gods. Humanity's Salvation. Magsisimula ang kabanata sa backstory ni Sun Wukong, isang maalamat na unggoy na naglakbay sa Journey to the West, isang alamat na may mahalagang papel sa kasaysayan ng sibilisasyon ng tao. Isang kwentong puno ng saya at libangan, ngunit sa likod nito'y nagkukubli ang isang madilim na kasaysayan, isang paglalakbay na puno ng karahasan na lampas sa iyong imahinasyon. Sa kanyang pakikipagsapalaran, hinarap ni Sun Wukong ang mga pinakamakapangyarihang Diyos at nilalang. Hindi siya nag-iisa, may 3 kasamahan siyang naging kanyang kaagapay sa matinding mga laban. Upang labanan at pabagsakin ang mga Diyos, pinili niyang tahakin ang isang landas na maituturing na isang tunay na makalangit na gawa. Sa kabila ng hindi mabilang na tagumpay, kung saan ang kanyang inuupuan ay binuo mula sa mga bundok ng bangkay ng mga Diyos, hindi rin nawala ang kanyang mga pagkatalo. Isang brutal at walang awang paglalakbay ang kanyang tinahak. Wika ni Enma, dahil sa kanyang mga ginawa, si Sun Wukong, ang bastos at walang pakundangang unggoy, ay nagkamit ng bansag na Great Sage equal to Heaven, isang titulong nagpapahiwatig na siya ay maaaring makipagsabayan sa mga naglalakasang mga Diyos. Sa isang epic na eksena, ipinakita kung paano niya pinabagsak ang isang napakalaking Diyos na may 3 mukha at maraming kamay. Isang makapanindig balahibong panel ang nagpapakita ng kanyang lakas at kasanayan, isang paalala na hindi biro ang makipaglaban kay Sun Wukong. Ngunit para kay Zeus, ang pagiging isang Diyos ay hindi lamang nasusukat sa lakas. Alam niyang higit pa rito ang tungkulin ng isang Diyos, hindi lamang basta pakikipaglaban. Kaya sa tingin ni Zeus, para kay Sun Wukong, tila hindi ito karapat-dapat sa titulong Great Sage equal to Heaven. Kung usapan naman daw ay tungkol sa kwalifikasyon bilang isang Diyos, si Sun Wukong ay isa lamang batang mayabang na pasaway. Ngunit kung batayan ay purong lakas, walang duda, ang unggoy na iyan ang isa sa pinakamalakas sa buong Valhalla. Samantala, sa panig ni Prometheus, makikita siyang walang malay, nakasandal sa kung saan siya tumilapon. Ilang sandali pa, nagkamalay siya at naalala ang kanyang laban. Ngunit isang hindi kanais-nais na tanawin ang bumungad sa kanya, ang kanyang sandatang akante ay mayroon ng lamat. Hindi nagtagal, tuluyan itong nadurog. Sa kabila ng matinding mga pinsala at dagwang katawan, pinilit pa rin niyang bumangon. Nanlaki ang mga mata ni Zeus at Ares nang makita nilang pilit pa ring tumatayo si Prometheus. Ngunit para kay Heracles, sa kanyang napakaraming karanasan sa labanan, batid niyang hindi na kaya ng katawan ni Prometheus. Sa kabila ng matibay nitong determinasyon, lubusan na itong bogbog, umabot na sa puntong kahit ang pinakamaliit na galaw ay isang imposibleng hamon. Nang subukan niyang bumangon, muli siyang bumagsak sa sahig. Para kay Hermes, hindi katakataka ang tibay ng loob ni Prometheus, sa loob ng 30,000 taon, tiniis niya ang matinding pagpapahirap na tila wala lang sa kanya. Singit naman ni Ares, isang atake lamang mula kay Sun Wukong ang nagpatunay na kabilang talaga siya sa hanay ng mga outer gods at isa sa mga itinuturing na unbreakable. Samantala, sa obserbasyon ng itim na ahura, una niyang inakala na si Sun Wukong ay isang mandirigmang ang tanging kakayahan ay pagdepensa lamang sa sarili. Akala niya isa lamang itong walang kwentang nilalang. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, sumingit ang ikalawang ahura at sambit nito, salungat sa kanyang pangalan, si Sun Wukong ay hindi lamang isang mandirigma na bihasa sa depensa. Siya rin ay may puro at walang kapantay na kakayahan sa pag-atake. Isa siyang tunay na perpektong mandirigma. Sa puntong ito, nagkakaisa na ang opinyon ng dalawa. Wika nila, ang Great Sage equal to Heaven, tulad ng sinasabi sa mga kwento, ay mas malakas pa kaysa sa inaakala ng lahat. Para sa mga nakalimot na, si Ahura Mazda, ang Diyos ng paglikha sa Zoroastrianismo, mula sa sinaunang Persia. Isa rin siya sa mga outer gods na kabilang sa unbalanced.
Sa kabila ng kalunos-lunos na sinapit ni Prometheus, biglang napansin ni Sun Wukong ang bahagyang paggalaw ng kanyang kamay. Agad niya itong binalaan, sinasabing huwag na siyang lumaban pa, hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw niyang mapilitan siyang patayin ito. Ngunit hindi natinag si Prometheus, sa kabila ng matinding hirap, patuloy siyang gumapang, unti-unting sinusubukang itayo ang sarili. Kahit nanghihina na, hindi niya hinayaan na mawala ang kanyang determinasyon. Nang hilakbot ang ilang Diyos na nakasaksi, habang ang iba naman ay kumbinsidong tapos na ang laban. Subalit sa isang sulok, si Heracles ay nanginginig sa matinding galit. Sa sobrang gigil, napakuyong siya ng kamao ng sobrang higpit, hanggang sa nasugat ang kanyang balat at tumulo ang dugo. Maging ang kanyang bibig ay nasugat dahil sa panggigigil, kaya't dumaloy rin ang dugo mula rito. Sa gitna ng kanyang puot, napabulong siya sa sarili, tama na, Prometheus. Sa harap ng lahat, isang nakapanghihilakbot na tanawin ang anyo ni Prometheus, durog, sugatan, halos hindi na makilala dahil sa mga pinsala sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila nito, nagawa niyang unti-unting bumangon. Pinagmasdan siya ni Ares, nagtatakang bakit pa niya ipinagpapatuloy ang laban. Samantala, si Sun Wukong ay diretsyong nagtanong kay Prometheus, para saan pa ito? Bakit mo pa pinahihirapan ang sarili mo? Walang sagot mula kay Prometheus. Sa halip na iluhod niya ang kanyang sarili, buo ang loob, matatag, at handang lumaban muli. Biglang dadalhin tayo ng tagapagsalaysay sa isang nakalipas na panahon, sa isang eksenang hindi pa natin nalalaman. Sa panahon ng kanyang kabataan, si Zeus ay makikitang nakatayo sa harap ng isang hindi pa kilalang figura. Sa kanyang tinig na puno ng awtoridad, ipinaabot niya ang isang mahalagang habilin. Ikaw ang mamamahala sa sangkatauhan, pansamantala. At ang itinuro niya ay walang iba kundi si Prometheus. Nabigla ito, hindi makapaniwala sa bigat ng responsibilidad na biglang ipinataw sa kanya. Dagdag pa ni Zeus, kahit napabagsak na niya ang kanyang amang si Kronos at napatalsik ito mula sa pamumuno sa Greek Pantheon, naging abala naman siya sa pangangalaga sa Valhalla. Dahil dito, nawalan siya ng oras upang tutukan ang mundo ng mga tao. Sa paniniwala niyang may kakayahan at oras si Prometheus, ipinagkatiwala niya rito ang sangkatauhan. Bantayan mo sila, gawin mo ito para sa akin, wika ni Zeus. Hindi na nagawang tumutol ni Prometheus. Wala siyang sagot, ngunit sa kanyang isipan, dama niya ang bigat ng responsibilidad. Mula sa kalangitan, bumaba tayo sa mundo ng mga tao. Sa pagpapatuloy ng narrator, sinasabing ang mga Diyos ay nilikha ang sangkatauhan ayon sa kanilang wangis. Ngunit ang katotohanan, ang kanilang buhay ay lubos na naiiba sa mga Diyos. Ang mga tao ay mahina, marupok, makasarili at takot ngunit dalisay. Isang araw, isang pangkat ng tao ang natakot nang habulin sila ng isang dambuhalang baboy ramo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na umaksyon si Prometheus, hinarang niya ang mabangis na hayop at buong lakas na binangga ito. Sa tindi ng salpukan, naputol ang mga pangil ng halimaw. Ngunit imbes na humanga, lalong nagtakbuhan ang mga tao sa takot. Isa sa kanila ang nadapa, hindi na kayang tumayo. Pinanood ni Prometheus ang tagpo at napagtanto ang isang malagim na katotohanan, hindi na ang malaking hayop, kundi siya mismo ang kinatatakutan ng mga tao ngayon. Sa kabila nito, dahan-dahan niyang binuhat ang patay na baboy ramo at inilapit ito sa mga taong nagtatago sa likod ng puno. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula siyang makisalamuha sa kanila. Tinulungan niyang gamutin ang isang lalaking nabalian ng braso, at dito niya nasilayan ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa kabila ng kanilang kahinaan, ang mga tao ay may likas na pagmamahal sa isa't isa. Sila ay madalas magkamali at hindi rin perpekto. Ngunit sa puso nila, mayroong dalisay na pagmamalasakit na hindi matutumbasan ng kapangyarihan ng sinumang Diyos. At doon, nagsimulang manalig si Prometheus sa sangkatauhan. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Nakaluhod si Prometheus, sugatan, halos wala ng lakas. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay siyang tahasang sinabi, isang katagang yumanig sa buong Valhalla. Mahal ko ang sangkatauhan, wika niya. Naghari ang katahimikan. Maging ang mga kilalang Diyos ay hindi nakapagsalita. Sa wakas, si Sun Wukong ang bumasag sa katahimikan. Ngunit sa halip na pag-unawa, matinding galit ang kanyang nararamdaman. Prometheus, dapat alam mo ito higit kaninuman. Sa kanyang tinig ay may halo ng hinagpis at puot. Kahit anong gawin nating mga Diyos, kahit ilang beses tayong lumapit sa kanila, hindi na natin may iligtas ang sangkatauhan. Lahat ng ating paglalakbay, lahat ng ating sakripisyo, wala namang nagbago sa kanila. Lalong nag-aalalang tumingin ang mga kaibigan ni Sun Wukong sa kanya, alam nilang hindi na lang ito simpleng galit.
Muling nagtanong si Sun Wukong, ngayon ay mas matindi ang emosyon. Para saan pa ang pagliligtas sa kanila? Para saan pa, Prometheus? Kahit anong gawin natin, wala nang mangyayari. Simple lamang ang tugon ni Prometheus, ngunit may bigat ang bawat salitang kanyang binitiwan. Anong rason pa ba ang kailangan mo para iligtas ang iyong mga kaibigan kung sakaling malagay sila sa panganib? Sa sagot na ito, tila nagising si Sun Wukong sa katotohanang ipinaglalaban ni Prometheus. Sa pagkakataong ito, isang imposibleng pangyayari ang naganap, unti-unting nakatayo ang sugatang Titan. Isang bagay na hindi nila inakala, ngunit nagawa pa rin ni Prometheus. Gulat na gulat sina Ares at Jarl sa kanilang nasasaksihan. Muli, hinarap ni Prometheus si Sun Wukong at tinanong, ano ang masasabi mo ngayon? Sa kabila ng lahat, matibay pa rin siyang nakatayo at nananatiling handang lumaban. Nagkaroon ng panandaliang katahimikan. Ang buong arena, maging si Jarl at ang lahat ng mga nanonood, ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Ngunit sa halip na ipagpatuloy ang laban, huminga ng malalim si Sun Wukong, saka tumingin kay Jarl. Ideklara mo na ang nanalo, aniya, sa malamig ngunit matibay na tinig. Sa kanyang harapan, nakatayo pa rin si Prometheus, ngunit wala na itong malay. Isang Titan na walang ibang ginawa kundi ang mahalin at ipaglaban ang sangkatauhan, ngayon ay wala ng malay matapos ang matinding laban. Sa sandaling iyon, nag-uumapo ang emosyon ng mga nanunood, sigawan, palakpakan, at mga bulalas ng pagkamangha ang pumuno sa paligid. Sa wakas, idineklara na ni Jarl ang resulta. Ang nagwagi sa round 2 ng Apocalypse Tournament ay ang Great Sage Equal to Heaven, Sun Wukong. Tumagal ang matinding bakbakan ng 20 minuto at 25 segundo. Ang huling ataking tumalo kay Prometheus ay ang makapangyarihang Shifang Wily. Habang pabagsak ang katawan ni Prometheus, isang figura ang biglang tumalon mula sa gilid ng arena. Si Heracles, hindi nagdalawang isip na suluhin ang kaibigan bago pa ito tuluyang bumagsak. Sa kanyang mga bisig, mahigpit niyang hawak ang walang malay na katawan ng kaibigan, ramdam ang sakit at pagod na tiniis nito hanggang sa huling sandali. Ngunit higit sa lahat, isang bagay ang labis na ipinagpasalamat ni Heracles, sa kabila ng pagkakataon, tumangging tapusin ni Sun Wukong ang buhay ni Prometheus. Sa desisyong iyon, isang utang na loob at respeto ang naitanim ni Heracles sa Great Sage Equal to Heaven, isang bagay na tatanawin niyang pagkakautang magpakailanman. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina sa bawat pahina, sinidyan, pusis kang kasaysayan, sa kanyang tangan, mga moto, ikaw ang gabay, sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ay taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapoy sa diwa, naglalatala ng kwento ng bawat isa. Sa Ragnarok, siya'y dagdapang sa laysay, sa laban ng mortal at Diyos ang huli pagkilay. Sa bawat pahina, siya'y nandyan, puses ng kasaysayan, sa kanyang tangan. Mga moto, ikaw ang gabay, sa laban ng Diyos.